Magandang araw sa inyong lahat at isang special shoutout sa mga super amazing na estudyante ng Grade 4 Amethyst Section ng AAC. Kumusta kayo? Ready na ba kayo for today's topic? Kasi pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting tanong. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang Pilipino? Tara, simulan na natin. Ano nga ba ang nagpapatunayat na Pilipino ka? Dahil ba paboritong-paborito mo ang adobo? O siguro dahil dito ka sa Pilipinas ipinanganak. You know what? Magagandang dahilan yan for sure. Pero alam nyo ba, meron tayong opisyal na sagot yan. At ang sagot ay umiikot sa isang salita, pagkamamamayan o sa English, citizenship. Basically, ito ang legal status mo bilang miyembro ng isang bansa. Para mas madali, isipin nyo na lang na para kayong may hawak na official membership card sa Team Philippines. Ang cool, di ba? Welcome to the team! So kung member ka ng Team Philippines, paano mo to mapapatunayan? Hindi pwedeng sabi-sabi lang, di ba? Kailangan mo ng pruweba. Kailangan mo ng iyong mga totoong membership card. Okay, here are two of the most important proofs. Una, yung passport mo. Ito ay yung ginagamit mo para makapag-travel sa ibang bansa. At pangalawa, and very important, ang iyong birth certificate mula sa PSA. Yan ang opisyal na record na nagsasabing, yep, this person is Filipino. Ngayon, let's talk about the rules of the game. Paano ba nagiging miyembro ng team in the first place? Well, bawat bansa kasi ay may sinusunod na mga patakaran at may dalawang big rules, ika nga, para malaman kung sino ang pwedeng maging citizen. Alamin natin kung ano ang mga to. Okay, so ito yung dalawang rules. Yung una ay ang blood rule o jus sanguinis. Ang dali lang tandaan, di ba? Blood. Ibig sabihin, ang citizenship mo ay galing sa dugo ng mga magulang mo. So kung ang nanay o tatay mo ay Pilipino, aba, automatic, Pilipino ka rin. Yung pangalawa naman, soil rule o jus soli. Dito, ang citizenship mo ay based sa lupa o lugar kung saan ka ipinanganak. So, alin sa dalawa ang sinusunod natin dito sa Pilipinas? Ang pinaka-importante ninyong tatandaan ay ito. Ang main rule natin ay jus sanguinis, ang blood rule. Kaya naman kahit saang lupalop ka pa ng mundong ipinanganak, as long as yung nanay o tatay mo ay Pilipino, ikaw ay isang ganap na Pilipino. Siyempre, itong mga rules na ito hindi yan basta-basta inimbento. Nakasulat lahat niyan sa isang napaka-espesyal na libro. Ito ang tinatawag nating saligang batas o konstitusyon. Isipin nyo, ito yung official rulebook ng buong bansa natin. At ayon mismo sa ating rulebook, Pilipino ka kung una, citizen ka noong ginawa ang 1987 Constitution. Pangalawa, kung ang tatay o nanay mo ay Pilipino. Yan yung blood rule, di ba? At pangatlo, kung dumaan ka sa proseso ng naturalization. Ano kaya yon? Well, yan ang sunod nating alamin. Pero teka, bago yan, quick vocabulary check muna tayo para mas maintindihan natin lahat. Ready? Okay, pag sinabing pagkamamanayan, yan ay citizenship. Tama. Pag sinabing saligang batas. Constitution. Galing. Ang dayuhan ay foreigner. Ang karapatan, rights. At ang tungkulin ay duties. Galing. Tandaan nyo yan, ha? Alright, balik tayo sa tanong kanina. Paano kung yung isang tao ay hindi Pilipino by blood pero gustong-gusto niyang maging bahagi ng Team Philippines? Pwede ba yon? Ang sagot ay, oo naman. Meron tayong espesyal na proseso para dyan at ang tawag doon ay naturalization. So, paano ba ito ginagawa? Well, may mga steps na kailangang sundin. Kailangan mong tumira dito sa Pilipinas ng maraming taon. Kailangan mo ring ipakita na ikaw ay isang mabuting tao. Tapos, dapat naniniwala ka sa mga prinsipyo ng ating saligang batas. At ang pinakahuli at pinakaimportante ay ang panunumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Ang pagiging citizen, di ba? Parang isang lifelong connection sa bansa. Pero, posible kayang mawala ito? At kung sakaling mawala, may paraan pa ba para maibalik? Interesting question, di ba? Tingnan natin. Well, pwedeng mawala ang iyong pagka-Pilipino. Halimbawa, kung pinili mong maging citizen ng ibang bansa. O kaya naman, kung formal mong sinabi na ayoko na maging Pilipino. Pwede ring mangyari yan kung maglilingkod ka sa army ng ibang bansa para ka na ring officially na lumipat ng team. Pero heto ang good news. Kung ikaw ay isang natural-born Filipino, ibig sabihin Pilipino ka dahil sa dugo at nawala ang citizenship mo, pwede mo itong maibalik.
Ang kailangan mo lang gawin ay muling manumpa ng katapatan sa Pilipinas. Ganon katibay ang koneksyon ng isang natural born. So, bakit ba natin to pinag-uusapan? Bakit nga ba napaka-importante ng pagiging citizen? Kasi, pag miyembro ka ng Team Philippines, may kasama itang mga karapatan o rights at mga tungkulin o duties. Ito ay parang two-way street. Tingnan natin to. Sa kaliwa, yan ang rights. Yan yung mga bagay na ibinibigay sa'yo ng bansa bilang pasasalamat sa pagiging miyembro mo. Halimbawa, ang karapatang protektahan ka ng batas. Sa kanan naman, yan ang duties. Yan naman yung contribution mo sa team, tulad ng pagsunod sa mga batas. See? Give and take. Heto pa ang ilang examples. Right ninyo ang bumoto paglaki ninyo. Duty ninyo ang magbayad ng buwis para makatulong sa pag-unlad ng bansa. Right ninyo ang mag-travel gamit ang isang Filipino passport. At syempre, duty ninyo ang maging tapat sa Pilipinas. Kailangang laging balanse, di ba? At bago tayo magtapos, isang mabilis na fun fact. Alam niyo ba na meron tayong tinatawag na honorary citizenship? Ibinibigay ito sa isang dayuhan na may nagawang pambihirang bagay para sa Pilipinas. Isang sikat na halimbawa dyan ay si General Douglas MacArthur. Ang galing, no? So ngayon, alam na ninyo ang mga official rules sa pagiging isang Pilipino, may iiwan akong tanong para sa inyo. Para sa iyo mismo, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting mamamayang Pilipino? Pagsipan ninyong mabuti, hey? Hanggang sa susunod nating pag-uusap. Paalam!